Merong babae nagpapaganda. Pinipintahan yung mata ng pintura. Nung araw, uso na yun eh. Ngayon nga, modern na ngayon, may pakislap eh. Ano yung pakislap na inilalagay na gano'n? Nilalagyan pang gano'n, no? Kaya nung minsan nakita ko sa dilim, akala ko natuka ng ahas dahil yung mangitim-ngitim ito. At talaga, ewan ko, hindi gano'n ang forma ng babaeng gusto ko. Kung ako mamimili, gusto ko yung walang masyadong adorno. Kaya po, merong mga babaeng nagpapaganda para dun sa mga mangingibig. Alam nyo, gustong-gusto ng babae, marami nanliligaw. Alam nyo ba yon mga lalaki? Ako, alam ko yun. Dahil nabasa ko sa Biblia. Habang dumadami nanliligaw, gusto ng babae yun. O sino sa inyo ayaw ng maliligawan? Wala namang babaeng ayaw maligawan. Siyempre, gusto ng babae, nililigawan siya eh. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan talaga gusto naliligawan. Kaya nga pag walang naliligaw manligaw, eh ano, parang ano na siya, para siyang suicide na. Kahit sino na lang, kakapit siya eh. Siyempre, ang tao nagigipit sa talimang kumakapit. Sa ano, sa patalim kumakapit, sabi ng kawikaan. Merong ganun babae eh. Ay, tingnan ninyo. Meron bang katunayan ako sa Biblia na talagang ang babae kuminsan, yung hindi naman lahat, kaya siya nagpapaganda talaga para yung mangingibig sa kanya. Pakinggan nyo. Kay Isaias. Ganito ating mababasa. Bukod dito ay sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Sion ay mga mapagmataas at nagsisilakad na mga may kapalaluan. Mapalalo. Tapos? At mga matang nakairap. Talagang nakairap. Lumakad. Palalo na. Nakairap pa. Tapos? Na nagsisilakad at nagsisikending habang nagsisiyaon. Talaga namang yung kending na yun. Talagang parang nakakita ka ng gilingan ng hopya dun sa puwit niya. Talagang lumalakad na kumikending habang nagsisiyaon. Tuloy. At nagpapakalatis ng kanilang mga Talagang paa. yung paa na yun eh, pinapakalatis para mapansin yun eh. Tuloy. Kaya't papaglalangibin ng Panginoon ang baon ng ulo ng mga anak na babae ng Sion. Naganap na yan sa Israel nung una na sinumpa ng Diyos ang mga babae dahil dun sa kaalembungan na yun. Pero mo, lalakad lang eh, nakairap at nakapalalo panlakad at pakatapos eh, pinakakalatis pa yung paa. Ibig sabihin nun, talaga nagpapapansin upang sumunod sa mangingibig sa kanya. Anong talata yun? 2:13 ng Osias. O, sige. At aking dadalawin sa kanya ang mga kaarawan ng mga Baal, na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan, nang siya'y nagpaparangya ng kanyang mga hikaw at kanyang mga hiyas, at sumusunod sa mga mangingibig sa kanya. Kita nyo, mga mangingibig. Marais siyang mangingibig. Kaya siya parangya ng parangya, talagang dekora. Eh maraming babae ngayon, daig pa Christmas tree. Di ba? Merong simpleng Christmas tree, pero ngayon may babae, talagang kung maglagay, may mga argolyang pagkalalaking ganyan, Ang sabi, nagpapaganda ng kanyang mga hiyas upang sumunod sa mangingibig sa kanya. Kaya, ang gusto niya, mangingibig, kaya siya nagkakaganon eh. Pero kung totoong sa mister, kung sa mister mo, pagdadating mister, saka ka lang magpabango. Kasi kung aalembong ka, liligawan ka na ibang lalaki. Huwag naman sabihin kung may asawa ka na, hindi ka naliligawan. Meron nga ang gusto, nililigawan yung may asawa eh. Tama po ba ako o hindi? Isang aral ng Diyos sa babae, yung kahinhinan. Dapat mahinhin. Ugali, mahinhin. Mahinhin lang ba ugali? Ito pa isang mahinhin. Sa 2 ng unang Timoteo. Pakinggan niyo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit. Ayun, ang babae, gagayak ng mahinhing, sabi. Ano ibig sabihin ng mahinhing damit? Tuloy. Na may katimtiman at hinahon. Ano ba yung matimtiman? Bibigyan ko kayo ng lead. Sabi nung kawikaan,
walang matimtimang birhen sa matiyagang manala. Di yung palang birhen matimtiman, ano? Si Virgin Mary. Nakita nyo na si Virgin Mary na naka-micro-mini? Na ang damit close neck. Pero may butas ditong malaking ganon. Na ang damit hanggang bukong-bukong, pero hati hanggang dito. Nakita ko dahil haba na yun. Kako, magandang damit, haba Naku, nung maglakad, lumalabas itong kalahati ng hitang ganon. Talagang it is pleasing to the eye. And it teases the soul. Makikita mo, kikilos na gano'n talaga yung hita ilalabas Sa bagay, kung may maganda-ganda naman ang hita, magandang panoorin yun, ano? Pero pag ang hita parang hamon na maraming TGGs na may 20, may Gs, may 50, may piso. Yung iba makasunod lang sa uso, kahit parang hamon ng... Yung hamong nasunog ang hita, gano'n ang kulay. Nilalabas pa rin Ganon. Samantalang sa Biblia, hinihingi ng Diyos mahinhin. Hindi ugali lang, kundi pati damit dapat mahinhin. Hindi naman damit lang, kundi pati ugali mahinhin. Ang sabi sa Biblia, gumayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. With shamefacedness and sobriety. Yung shamefacedness, it was translated in English as shamefacedness. Ang kahulugan nun, ang babae, mayroong damit na kahiya-hiya. Pati damit pinautusan maging mahinhin Mahinhin ang ugali mo, mahinhin ang damit mo, sino mag-iinteresa yung rapin ka? Re-rapin ka ba? Gusto nyo hong maging sa Diyos? Una, mahinhin ang ugali. Kalawa, mahinhin ang damit. Alam nyo yung kahinhinan sa ugali? Napakaganda nung mahinhing ugali ng tao Nakakita ka ba na mahinhin sa daan na? Kala mo mahinhin Magsusuot ng micro-mini, di hanggang dito yon. Pag upo nun, mahihila ng paunti sa pataas yun. Ako, pilit naman ang pilit ng kagaganon sa loob-loob ko. Talaga to. Wag mo nang gano'n. Kaya mo naman talaga inilabas yan para makita, di ba? Wala lang sinungalingan. Talagang dinidisplay mo naman talaga mas maganda siguro kung bubuka ka pa. Nako, yun ba mahinhin? Hindi ako naniniwalang mahinhin yung naka-micro-mini, tas hilang ganon. Hindi ako naniniwalang mahinhin yun. Ang totoo, maraming babae, hindi ko naman nila lahat, at hindi kayo ibig kong sabihin. Maraming babae, kaya lang naman talaga nagpupustura para mapansin Kayo kung manliligaw kayo, mga lalaki, pakikiramdaman nyo yung babae liligawan nyo. Pagka malaki luwang ng bunganga, talagang katakot-takot na away ang susuotin mo. Sasabihin, ako ka, lalagay na sa tahimik. Ano? Matatahimik ka ba pag ang asawa mong napangasawa ay madaldal? Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan. Anong tahimik? Gulo hinaharap ng buhay mo. Hindi tahimik. Basa. Ang laging tulo sa araw na maulan. Pag araw na umuulan, butas ang bubong, tulo ng tulo. Anong sabi? At ang babaeng palatalo ay magkahalintulad. Pareho lang silang dalawa Kung paano nakakainis yung tulo ng tulo pag umuulan, tulo ng tulo, natitilinsikan ka, nainis ka, sinahuran mo ngayon. Nung sahuran mo naman, di ka rin makatulog dahil tulo ng tulo. Tak, 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 tak. Nung araw kasi may tulo yung bahay namin, sinahuran. Magdamag yun ang napagtuunan ko lang. Hindi ako nakatulog talaga. Parang nabibilang-bilang ko yung... ganun ang kahalintulad ng babaeng madaldal at palatalo Kaya ang sabi ng Diyos, mabuti, basa. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Maluwang ang bahay mo. Makikisama ka sa babaeng palatalot madaldal. Mabuti pa doon ka na lang tumira sa sulok ng bubong. Mag-alaunggoy ka na lang doon. Kaysa maluwang nga ang bahay mo, ang kasama mo, babae madaldal at palatalo. Araw-araw magkakasala ka, araw-araw maiinis ka, maiimpyerno ka lang. Kaya ang hatol ng Diyos, mabuti pa punta sa ilang Basa. Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain
kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Kita nyo, mabuti pa mamundo ka sa ilang. Baka maligtas ka pa't maging dapat sa Diyos kaysa sa makisama ka sa palatalo't magagaliting babae. O ngayon, para ho yan maiba kung kayo'y palatalo, babaeng magagalitin, babaeng madaldal. Para mawala yan, ang sabi ng Biblia, ang babae, mag-aral tumahimik. Mag-aral na tumahimik, tuloy. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Pinapasakop yung babae. Ang babae, hindi binigyan ang karapatang maging independent of herself. Ang babae, inilagay ng Diyos under subjection to man. Inilagay ng Diyos ang babae sa kapangyarihan, sa ilalim ng kapangyarihan ng lalaki.